2026. Ito po ay may local name na ADA. Ang ADA po ay Filipino term na ang ibig sabihin po ay diwata at ito po yung unang beses na gagamitin ng Pag-asa ang pangalan po na ADA. Huling namataan po ang bagyo, 650 kilometers, silangan po ng hinatuan Surigao del Sur, taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos ng may kabilisan sa ngayon 35 kph, moving northwest or pahilagang kanluran. So base po sa ating latest satellite animation, yung trough or yung outer part po ng bagyong Ada ay nagdadala po ng pag-ulan sa ngayon, mga kalat-kalat na ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, Caraga region, Davao region, and even yung mga nearby areas dito sa may Northern Mindanao, Central Visayas, at Southern portion ng Bicol region. Habang dito naman po sa may Northern and Central Luzon, nandyan pa rin po umiihip yung malamig na amihan or Northeast monsoon at merong dinadalang mga light to moderate rains lalo na po sa may eastern section. And apart from ADA, wala na bang ibang mga kumpul ng ulap po na papasok o inaasahang mabubuo sa ating area of responsibility? Base po sa latest track po ng Pag-asa, within the next 3 days po inaasahang kikilos pahilagang kanluran itong si Bagyong Ada. At within the next 24 hours ay posibleng lumakas pa po ito bilang isang tropical storm with a maximum wind speed of 65 kilometers per hour. So generally moving towards dito po sa may Eastern Visayas and Bicol region, pagsapit po ng Friday hanggang early Sunday. And then pagsapit po ng Sunday onwards, Sunday to Monday, maaaring kumilos po ito ng palihis or moving northeastward naman po na unti-unting palayo sa ating kalupaan. So bagamat base sa ating latest track, mababa yung chance na ito yung magla-landfall, ay hindi pa rin po natin ito inaalis. No? Nandyan pa rin yung possibility given pa rin po na meron tayong tinatawag na cone of probability. So pwede pa rin po mahagip nung sentro ng Bagyong Ada itong Eastern Visayas, maging yung northern tip din po ng Dinagat Islands. At once makapasok po ito or makapag-landfall po sa may Eastern Visayas, tataas din yung chance na ito yung magla-landfall po dito sa may Bicol region. Dahil nga po, lalakas pa ito bilang isang tropical storm at lalapit sa ating kalupaan, posibleng magtaas pa tayo ng hanggang wind signal number 2. Base naman dun sa lawak ng bagyo, yung maximum radius po niya mula dun sa kanyang sentro is 500 kilometers. Pero kung mapapansin din po natin sa ating latest track, yung hilagang bahagi ng bagyo, yung mayroong maximum na radius. Given nga po sa panahong ito, no, malakas yung ating amihan at kapag nagkaroon ng interaction yung amihan at yung bagyo, mas malakas yung hangin at mas malakas o mas maraming ulan po na mararamdaman yung mga nasa itaas na bahagi po ng bagyo. Sorry po. So please take note din po no, sa darating po na late Friday hanggang sa araw po ng Sabado, yun yung time kung saan pinakamalapit or maaaring mag-landfall po ang Bagyong Ada dito po sa may bahagi ng Samar Island or sa Catanduanes. And take note na rin po, dahil nga po malawak yung itaas na bahagi ng bagyo, once na nandito sa may Eastern Visayas, maraming lugar po dito sa may Kabikulan, sa may southern portion of Quezon na magkakaroon din po ng malalakas at matinding mga pag-ulan at hangin. Sa ngayon po nakataas ng wind signal number 1 sa 6 na lugar dito po sa may eastern side ng ating bansa. Sa Northern Samar, signal number 1, gayon din ang Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na po ang Siargao, and Bukas Grande Islands at saka po ang Surigao del Sur. So the moment po na magtaas tayo ng wind signal number 1, meron po tayong 36 hours or isa't kalahating araw po bago maramdaman yung ating malalakas po ng mga hangin doon. No? So binibigyan po natin sila ng preparation time po para paghandaan yung mga bubagsubugsong hangin dulot ng Bagyong Ada. So ina-expect pa rin natin na magkakaroon yung mga kalapit pa na lugar ng wind signals number 1 at saka po hanggang number 2 the moment na lumakas pa itong si Bagyong Ada into a tropical storm. Bukod po dun sa signal number 1 or sa wind signals, meron din po tayong babala sa malalakas na hangin sa ibang lugar sa ating bansa. Yan po ay dahil naman sa northeast monsoon mainly, no, yung nasa itaas na bahagi ng bagyo. Meron po tayong malalakas na bugso ng hangin ngayong araw dito po sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra, Hilaga at silangang parte po ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Eastern Bulacan, gayon din ng Aurora, halos buong Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Sorsogon. Habang bukas naman po, Batanes and Babuyan Islands, meron pa rin pabugso-bugsong hangin, Ilocos Norte, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, most of Calabarzon,
Lubang Islands, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Cuyo Islands, Bicol Region, and Central Visayas. At pagsapit po ng Friday hanggang weekend, may mga lugar pa rin po sa Luzon, Visayas at Northern Mindanao magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong hangin. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, within 24 hours, nandiyan na po yung banta ng mga pagbaha dun sa eastern sides, yung pinakamalapit po sa Bagyo. Yan po ay epekto na nga nitong si Bagyong Ada, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. 50 to 100 millimeters po ang dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali. Equivalent po yan sa mga pag-ulan na nagkukos ng mga pagbaha doon po sa mga low-lying areas. Possible din po yung pag-apong ng mga kailugan natin doon at yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Ngayong araw din po, aasahan po yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dito pa sa Northern Mindanao, Davao Region, rest of Eastern Visayas at natitirang bahagi po ng Caraga Region. Pagsapit po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa may silangan po ng Caraga Region at Samar Island ang Bagyong Ada. So meron ng 100 to 200 millimeters or mas maraming mga pag-ulan po ang mararanasan after tomorrow noontime dito po sa may Northern Samar at saka sa Eastern Samar. So ganitong kataas po ng mga pag-ulan, posible pa rin magkaroon ng mga numerous flooding events, mas maraming chance po, mas mataas ang chance na magkakaroon ng mga pagbaha, pag-apaw nga ng mga kailugan, at tumataas din po ang chance ng mga landslides, habang possible naman yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito sa may Catanduanes, Sorsogon, Samar Province, Biliran, pababa po ng Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, hanggang dito sa may Surigao del Norte. Yung ganito karaming ulan, mataas din po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Laging tumutok sa ating mga updates, sa mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings. Madalas po na magtataas tayo ng mga ganyang mga babala sa mga susunod po na araw habang lumalapit ang Bagyong Ada. Asahan din po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa natitirang bahagi ng Bicol Region, gayon din sa Central Visayas, Northern Mindanao at maging sa natitirang bahagi ng Caraga Region. So na-mention na rin po ni Dr. Servando po kanina yung babala dito sa ating mga kababayan po na nagse-celebrate po dito sa may Cebu ng Sinulog Festival. Pagsapit po ng bukas, January 15, mataas na yung chance ng mga pag-ulan at posible magpatuloy pa po yan hanggang sa weekend habang yung ating mga kababayan po dito sa may Albay kung nasaan nga po yung Mount Mayon ay mataas ang chance ng mga pag-ulan. So eventually magkukos po yan ng mga pagbaha na yun nga posible magkaroon po ng mga lahar flow or mudslides dun sa paligid po ng bulkan. Then pagsapit po ng Friday noon hanggang Saturday noon, ito po yung time kung saan pinakamalapit ng bagyo dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. So mas maraming lugar dito sa may Bicol at Eastern Visayas ang magkakaroon ng hanggang 200 millimeters po na dami ng ulan. Kabilang na dyan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. So yung orange po, equivalent po yan sa hanggang 200 millimeters sa dami ng mga pag-ulan, habang 50 to 100 millimeters naman over Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, at Leyte. Habang asahan din po yung kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms dito po sa may Central Visayas pa rin, kung saan kabilang nga po ang Cebu, Northern Mindanao, Caraga Region, and Southern Leyte. Sa araw po ng Friday, mas maraming ulan ang aasahan po dito sa lalawigan ng Albay kung nasaan ang Mount Mayon. Oops, sorry po. Pagdating naman po sa gale warning, so far wala pa naman tayong gale warning, no? Pero na-expect po natin, the moment na lumapit kasi ang Bagyong Ada, maaaring magkaroon po tayo ng babala na matataas sa mga alon dito sa may Caraga at baybayin po ng Eastern Visayas within the next 24 to 48 hours. So lagi po tayong tumutok. As for storm surge, so far mababa pa naman po dahil tropical depression po ito. Yung storm surge, posible yan kapag meron tayong tropical storm or mas malakas pa na kategorya po ng bagyo. So yan muna ang latest mula po sa Pag-asa. Salamat po.